Eto, mainit na balita. Sa darating na laban sa second window ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers, malungkot pero totoo, walang Kai Sotto tayong makikita. Pero ang good news, maglalaro na si QMB this February matapos ang naging negosasyon ng SBP sa kampo ni QMB. And with addition ni Justin Baltasar, ano mga magiging bago sa lineup ni Coach Tim Cone? Tara, pag-usapan natin ang mainit na balitang yan. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Marami ang nagsasabi na isang taktika lang daw ng Gilas na palabasin na hindi makakapaglaro si Kai para hindi ma-scout ng maaga ang magiging Final 12 ng Gilas. Pero sa article nga na kumalat online, iisa lang nga ang nagiging dahilan kung bakit undoubtful pa si Kai this February window, at yan ay ang recovery niya from injury last year at ang issue sa kanyang kontrata sa Gilas na napabalitang masyado daw mataas ang demand ng kampo ni Kai para lang makapaglaro siya sa national team. Pero kung totoo man ang balita about Kai, pwede naman siguro tayo mag-move on sa 7-footer big man at mag-focus sa mga players na available. Lalo na at nagkaroon na ng deal sa pagitan ng kampo ni QMB at SBP para lang matakpan ang issue na lumabas kamakailan. Kasalukuyang may 4 na pagpipilian si Coach Tim para sa frontline ng Gilas. Nandyan pa si Junmar, si Age Edu, si QMB at ang bagong member ng Gilas pool na si Justin Baltasar. Nasa 15 players ang inilabas na pool ng Gilas para sa laban nila sa New Zealand at Australia at nasa 3 naman ang natanggal sa pool kabilang si Angelo Kwame, Jamie Malonzo at ang nagretirong si Japeth Aguilar. Sa 15 players na yan, 12 players lang ang papasok para makipagbakbakan sa Tall Blacks at Australia dito sa Manila. Magiging down to 11 local players naman ang pagpipilian ni Coach Tim since JB is still classified as naturalized player ng Gilas. Sa absence ni Kai, nagbukas naman ang pintuan para kay 6'9" versatile big man na si Justin Baltasar para makasama na finally sa Gilas national team after ng ilang years ng mga issue na nakapalibot sa Kapampangan player. Ngayon, with Justin Baltasar possible inclusion sa Final 12, sino kaya ang mapupunta sa reserve spot at sino ang mga dapat nasa final roster? Considering sa guards, 5 guards ang nasa pool ng Gilas. Nandyan si RJ Abarrientos, si Scotty, Chris Newsam, CJ Perez, at ang kakapasok lang din na si Juan Gomez Deliano. If size ang magiging basehan ni CTC this time, I would pick Juan Gomez, Scotty, at Newsam para sa guard position. Bakit? Malalaki ang Tall Blacks and we need guards na pwedeng makasabay sa depensa at opensa panigurado. If CTC will pick RJ over Juan Gomez, magiging undersize ang backcourt ng Gilas with him. Not to disrespect RJ of course, but Juan Gomez for me ang pwede talagang makasabay sa Tall Blacks at Australia. Given the fact that Scotty will definitely fill the other spot sa guard position, I guess CTC will just pick one more guard. Pwedeng Newsam for his leadership or CJ Perez for more aggressive offense. Pero for me, Juan Gomez, Scotty at Newsam ang pwede sa backcourt ng Gilas. Now, considering na ipapasok si Justin Baltasar sa Final 12, I guess malaking adjustment ang gagawin ni CTC sa kanyang frontline. For shooting guards, always consistent naman si Dwight sa kanyang position sa 1 and 2 and JB will be there para sa primary offense ng Gilas. I'm pretty sure na babalik si Calvin Oftana sa kanyang position as SF since siya lang naman ang reliable shooters for Coach Tim Cone. Now, dito talaga ako na-excite sa magiging tandem ng 3. KQ, Carl Tamayo at Justin Baltasar. Imagine, makita natin silang maglaro ulit gaya ng lineup ni Coach Tab last 2022. I guess, unti-unti na ulit silang nabubuo ulit ngayon since almost half ng pool ni CTC ay mga players din ni Coach Tab dati. Nasa pool kasi sina RJ Abarrientos, Dwight Ramos, KQ, Carl Tamayo, Juan Gomez Deliano at ngayon naman si Justin Baltasar. Pero nakakalungkot nga lang na wala si Kai Sotto. Nakasama din talaga sa original roster ni Coach Tab dati. Pero I am sure proud na proud si Coach Tab seeing his boys na nakakabalik na ng pakonti-konti sa national team. Since yun naman talaga yung target nila dati
na bumuo ng mas bata at mas talented na players to compete internationally. Sa frontline naman ng Gilas, 3 of the best available big man naman meron ng Gilas. Nandyan pa si JMF, AJ Edu, and after daw ng matinding negotiation, finally, QMB will play this February window. And hindi na tayo lugi sa tatlong yan even without Kai Soto. Since Justin Baltasar is a good addition na, we'll just wait hanggang makabalik si Kai since may mga lumabas ng balita na nag-commit na siya sa third window para sa July games this year. So ang hula ko na pwedeng makat sa 15-man players ni CTC ay sina Rosario, Abarrientos at CJ Perez. Pero para sa'yo idol, swak na ba tong lineup natin para sa laban ng Gilas sa Tall Blacks at Australia? O pwedeng isa sa tatlong nakat ay makapasok pa din sa Final 12? Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!